Daddy, where are you going? Tanong ni Blair nang maalimpungatan siya mula sa paggising. Hindi agad nakasagot si Richard dahil abala ito sa pag-aayos ng kanyang uniforme. Daddy! Sigaw ni Blair. I'm sorry, my princess. Ano nga yun? I said, saan ka pupunta? Mataray na tanong ni Blair. Sa camp. I need to go there. Matapos marinig yun ni Blair, tumakbo siya sa kwarto nila ng mga kapatid niya at ginising ang mga ito. Wake up! Sigaw niya. What is it, Blair? Inaantok na tanong ni Atlas. Pupunta si Daddy sa camp, iiwanan niya tayo. Agad na pabalikwas ng higa ang tatlo niyang kapatid maliban kay Atlas matapos marinig yon. Magkakapareho lang sila ng edad. Quintuplets ang anak ni Richard. Masakit man sa ulo, pero masaya siya sa naging paraan niya ng pagpapalaki sa mga ito. Kailangan natin maabutan si Daddy. Sigaw ni Samantha. Get dressed faster! Boses naman yun ni Nox. Halos ang apat na bata natataranta na, habang si Atlas naman ay normal lang na kumikilos. Mabilis na lumabas si Blair para sabihin sa ama na sasama sila. Daddy, wait for us! Blair, kailangan mong magsalita ng Tagalog dito sa Pilipinas. Wala tayo sa Amerika. Ang hirap magtagalog. Pero wait, sasama kami. Wag na. May importanteng misyon si Daddy. Baka masugatan lang kayo. Nag-aalalang saad ni Richard. Nakakalimutan mo yata, Daddy. Sa Amerika kami ang lookout niya sa camp. Walang pinagbago dito. Kalmadong saad ni Atlas. Ready na kami. Nakangiting saad ni Samantha habang winawasiwas niya ang bag na kulay lila sa hangin. Si Atlas ang unang nailabas. Tanda na siyang panganay. Kalmado at matalas ang pag-iisip. Sumunod sa kanya ay si Nox. Palaging nakakunot ang noo na para bang may iniisip. Pangatlo sa kanila si Charlie, ang palatawan nilang kapatid, at ang pang-apat ay si Blair, ang maingay at kuryoso sa lahat ng bagay. May kasungitan din itong taglay. Ang panghuli naman ay si Samantha, ang kikay nilang kapatid. Please, Daddy? Pagmamakaawa ni Samantha. Maingay na napabuntong hininga si Richard. Hindi mapigilan ang dalang kakyutan ng kanyang mga anak. Isa-isa niyang tinignan ng mga ito at umiiling ng ngumiti. Okay, papaayos natin kay Yaya ang mga gamit niyo. Baka may nakalimutan kayong gamit. Wait, konti lang po ang dala naming gamit. Malambing na saad ni Samantha. E di maghahanda ng maraming damit. Mataray na saad ni Blair. Huwag mong pagtaasan ng boses si Samantha. Saway naman ni Charlie. Marahan at puno ng pag-iingat silang sinaway ni Richard bago nag-utos sa kanilang kasambahay na ipaghanda ng damit ang mga bata. Sumunod si Samantha sa kasambahay dahil gusto niyang siya ang mamili ng damit niya. Sa kabilang banda naman, si Shane ay halos kararating lang sa convenience store. Medyo na late ka ngayon, Shane, ha? Bati sa kanya ng kaibigan. Oo mahirap makasakay sa terminal. May mga estudyante kasi. Hindi ba tumunog ang alarm mo? Hindi mabuti na lang pumunta sa kwarto si Mama kasi kung hindi, baka wala na akong trabaho ngayon. Naku, mabuti na lang at hindi pa pumupunta rito sina boss. Pasimpleng lumapit sa kanya si Hailey. Usap-usapan dito sa bayan na to. Parating na raw ang general ng kampo na nariyan. Kampo? May kampo pala dito? Gulat na tanong ni Shane. Oo, ang kampo na nandito sa bayan natin. Kokonti lang kasi yung mga sundalong nakadestino. Saka alam mo ba, balita rin, na may 5 bata na may special role sa military camp. Pagak na tumawa si Shane. Hindi makapaniwala sa sinasabi ng kaibigan. 5 bata na may special role? Hindi ba delikado yon? Sa tingin mo ba totoo yon? Hindi yun ipakakalat kundi totoo, Shane. Hindi ka rin naman sigurado. Teka nga, saan mo ba nakuha yung balitang yan? Diyan lang, sa mga bumibili dito sa store. Huwag kang magpapaniwala sa ganyan. Sa bilis mong maniwala, hindi ako pwedeng magkamali na baka isa ka rin
sa mga maging sospek kapag may nangyaring aksidente dito. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Hailey, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa takot sa sinabi ni Shane. Alam mo, ang hilig mo siguro manood ng mga killer story, no? Kaya ganyan tumatakbo yung utak mo? Ay nako, ewan ko sa'yo. Bukod doon, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya kung ayaw mo maging person of interest, huwag ka agad naniniwala sa mga sinasabi nila. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang may dumating na customer. Patuloy pa rin sa pagbulong si Hailey, habang si Shane naman ay pinandidilatan lang siya ng mata. Senyales na tumigil na ito. Good morning, sir! Welcome to a 24-hour convenience store. Magiliw na bati ni Shane. Good morning. Bati ng isang sundalong lalaki. Hindi na muling natuloy ang kwentuhan ng dalawa. Habang si Richard naman, sinigurado na lahat ng mahahalagang gamit ng quintuplets ay kanilang dala. Get in the car. Saad niya sa 5 bata. May mission ulit tayo? Nakangiting tanong ni Charlie. Yes. Sagot naman ni Blair. E di, makakapaglaro tayo sa obstacle course? Muling tanong ni Charlie. Maingay na napailing si Atlas. We shouldn't play in that kind of area, Charlie. Remember, we are the military babies. We play a special role in every mission. Natahimik sila matapos magsalita si Atlas. Kahit anong gulo nilang apat, kapag si Atlas na nagsalita, wala sila nagagawa kundi manahimik. Namana ng panganay kay Richard ang pagiging matapang at may lakas o kapangyarihan sa pagsasalita. Narinig niyo naman ang Kuya Atlas niyo. Kapag wala si Daddy sa area, kay Atlas kayo makikinig. Okay ba yon? Tanong ni Richard sa mga bata. Pero Daddy, kaya naman namin lumaban. Sagot ni Nox. Are you insane, Nox? We are only 7 years old. Kahit pa marami na tayong alam sa pakikipaglaban, hindi pa rin tayo. Dapat nandun, di pa kaya ng katawan natin. Inis na sabi ni Atlas. Sorry, Kuya. Nang makarating sila sa kampo, agad silang sinalubong ng kapwa sundalo. Nagbigay-pugay sila kay Richard na siyang naka-assign bilang kanilang general sa lugar. Nang makita nila ang mga bata, napasinghap silang lahat. General, mawalang galang na po pero sadya po ba kayo may mga kasamang bata? Gulat na tanong ni Gwen. Yes, mga anak ko sila. Pero hindi po ba delikado? It's not. We are not here to play. Mataray na sagot ni Blair. Ay, nag-i-English sila. Bulong ng isang sundalo. Nakakatakot silang kausapin. Baka dumugo yung ilong ko eh. Natigil ang bulungan nang biglang dumating si Piolo, ang kanang kamay ni Richard. Mabuti at nakarating ka na ligtas kasama ang mga bata. Saad ni Piolo sabay tingin sa 5 bata. Oh yes. Lumingon si Richard kay Gwen, saka tinuro ang mga bata. Gwen, pakidala mo na ang mga anak ko sa tent ko. Thank you. Yes, sir. Nang makaalis sa mga bata, mariin na kinausap ni Richard si Piolo para makahingi ng update tungkol sa inaayos na sistema. Bukod doon, pinag-roll call na sila bilang tanda na kompleto pa rin ang pagtitraining at ang mga nagtitraining doon. Nang matipon ang lahat ng mga sundalo, pumunta sa unahan si Richard at Piolo. Everyone, this is Richard Altriano, the general assigned here in Mataas na Kahoy Camp. Pakilala ni Piolo sa lalaki. Pinanood ni Richard na batiin siya ng kapwa sundalo at kalaunan tumango. Gusto kong formal na magpakilala sa inyo. I am Richard Altriano. I have kids with me. 5 sila with a special role. Galing kami sa Amerika so expect na kapag nakasalubong yung mga bata, English ang kanilang salita. May ilang rules na sinabi si Richard na gusto niyang masunod bilang general ng kampo. Lahat ng yun ay naging malinaw sa mga sundalo. Tanghaling tapat nang i-dismiss ni Richard ang mga ito. Anong gagawin natin dito sa tent? Di pa naman tayo binibigyan ni Daddy ng misyon. Bulong ni Nox. Ang boring dito, lumabas na kaya tayo? Saad naman ni Blair. Baka magalit sa atin si Daddy. Mahinang sagot ni Samantha. Inisyang nilingon ni Blair. Alam mo ikaw, napakamatattakutin mo.
Wala naman tayong ibang gagawin eh. Pero ang sabi ni Daddy, huwag tayo lalabas ng tent agad niya sinasabi, diba? Ang boring nga dito. Kung gusto mo ikaw na lang mag-isa dito, payag ka? Mabilis na sinaway ni Atlas ang namumuong away ng dalawa. Blair, ayusin mo pa ikipag-usap kay Sam. What? Normal lang naman ba ikipag-usap ko sa kanya eh. It's not. You're raising your voice at her. Nakakainis kasi gusto niya palaging nakukulong dito. Isang beses tinignan ni Blair ng masama si Samantha na kasalukuyang nakayuko. Di lahat ng tao katulad mo. We have different characteristics and we should respect that. Dahil sa inis ni Blair, patakbo siyang lumabas ng tent. Nagulat ang apat niyang kapatid dahil hindi nila sa ulo ang lugar at posibleng mapalayo si Blair. Mabilis nilang hinabol ang babae. Naabutan nila si Blair na nakalabas na ng kampo. Kaya mas lalong nag-alala ang apat na bata. Blair, tara na, bumalik na tayo sa camp! Sigaw ni Charlie. Magagalit si Daddy kapag nalaman niya umalis tayo ng walang paalam. Boses naman yun ni Nox. Di bumalik kayo, gusto ko lumabas kahit saglit. Sigaw ni Blair pabalik sa kanila. It's too dangerous here. Hindi natin kabisado ang lugar na to, Blair. Mariing saad ni Atlas. Habang kinukumbinsi ng tatlong lalaki si Blair na bumalik sa kampo, si Samantha naman ay palihim na nilalaro ang daliri dahil sa kaba. Mannerism niya na ang ganung bagay. Kuya, sorry. Kasalanan ko kung ba't natin hinahabol si Blair. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Samantha. Mabilis na lumapit sa kanya si Charlie. Hey, di mo kasalanan, okay? Alam naman natin na dati pala matigas na ang ulo ni Blair. Huwag kang mag-alala. Babalik din tayo bago malaman ni Daddy na nawawala tayo. Ang pagtatalo nilang magkakapatid, umabot hanggang sa makarating sila sa isang convenience store. Napalingon sina Shane at Hailey nang biglang tumunog ang bell ng pintuan ng convenience store. Blair, tigilan mo na nga ito pagiging makulit mo. Saway ni Atlas, pero hindi siya pinansin ng babae. Ay, ang tari ng mga batang nagsusuyuan na pala. Ano to, puppy love? Mabilis na sinaway ni Shane ang kaibigan. Hailey, mukhang hindi puppy love yan. Bakit naman? Tignan mo, magkakamukha silang 5. Saad ni Shane habang hinahabol ng tingin ng mga bata na paikot-ikot sa loob ng convenience store. May tawag dun eh. Kapag kambal, di ba? Kambal. Bahala ka na. O sige, hulaan mo na lang kung anong tawag sa 5 anak na magkakamuka. Twin? Natatawang biro ni Hailey. Baliw, quintuplets, ibig sabihin 5 bata sa isang pagbubuntis. Nanlaki ang mga mata ni Hailey nang may mapagtanto siya. Di ibig sabihin, triple sa normal na preggy size yung laki ng tiyan kung ganun? Hindi naman. Depende pa rin yan sa pagbubuntis. Paano? Explain mo naman sa akin. May pagbubuntis kasi na maliit lang ang tiyan tapos kapag inilabas ang bata, malaki ang bata. Okay? Napatango naman si Hailey. Sa kabilang banda sa loob ng convenience store, doon pa nakausap na maayos si Blair. Gusto pa nila bumili pero wala silang dalang pera. Oh no! Paano tayo uwi sa kampo? Di natin sa ulado ang daan. Problemadong saad ni Nox. Magtanong tayo sa cashier. Saad ni Atlas. Nauna siyang lumapit sa cashier at sinundan lang siya ng kanyang mga kapatid. Hello mga batang magkakamuka. Bati ni Hailey. Mabilis naman siyang siniko ni Shane. Anong kailangan nyo? May gusto ba kayong bilhin? Marahan na tanong ni Shane. We need to go home pero hindi namin alam ang daan pabalik. Lumabas sa cashier area si Shane at nilapitan ng mga bata. Isa-isa niya itong tinignan bago muling tinanong. Saan ba kayo nakatira? Bago pa makasagot ang ibang kapatid ni Atlas, si Blair na nagsalita. Sa military camp. Military camp? Seryoso ba kayo? Yes, bakit? Tumawa ng malakas si Hailey. Kaya napatingin sa kanya ang mga bata at si Shane. Kayo nakatira sa military camp? Baka hindi kayo papasukin doon kasi delikado doon. It's true, doon po kami nakatira. Anak kami ng kararating lang na general.
Muling lumingon si Shane kay Hailey na para bang nanghihingi ng tulong. Ay, hindi ko kaya yan. Ikaw na lang tumulong sa mga bata. Sagot ni Hailey sabay punta sa cooler na nasa loob ng convenience store. Maingay na napabuntong hininga si Shane. Wala siyang nagawa lalo pat narinig niya ang boses ni Samantha. Sige no po, help us no po. Malambing na sabi ng bata. Tutulungan ko kayo, pero tulungan niyo rin ako. Sabihin niyo sa akin kung saan na natatandaan yung lugar ha? Opo. Nagpaalam muna si Shane kay Hailey na sasamahan ng mga bata. Nang makalabas sila sa convenience store, muling inalala ng mga bata ang daan. Naglakad sila sa gilid ng kalsada habang hawak ni Shane ang kamay ng dalawa upang sigurado siyang hindi mawawala ang mga ito sa paningin niya. Paminsan-minsan tumitingin ng mga bata sa paligid. Tila pilit inaalala ang mga detaling maaaring makatulong sa kanila. May nakita po kaming malaking puno kanina at may signage. Magkasunod na saad ni Charlie at Samantha. Ngumiti si Shane kahit bahagya siyang naiilang. Okay, hahanapin natin yon. Dahan-dahan lang tayo, ha? Tumango ang mga bata at sabay-sabay silang naglakad. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin ni Shane ang isang malaking puno sa may kanto. Agad niyang tinuro yon. Ito ba yung sinasabi niyo? Tanong ni Shane sabay turo sa puno at signage na may nakalagay na papunta sa gawing kanan ng kampo. Napangiti ang mga bata at sabay na tumango. Opo, malapit na po yan. Lahat sila ay nabuhayan ng pag-asa. Hanggang sa makarating sila sa kampo. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na nga sila at isang sundalo ang nakakilala sa mga bata at saka sumigaw. General, nandito na po yung mga bata. Kasunod noon ay ang nag-aalalang si Richard. Nagmamadali siyang lumapit sa mga bata at na makita siya nito, patakbo siyang nilapitan. Niyakap ni Richard ang mga anak. Saan ba kayo nanggaling? I'm so worried to all of you. Na-lost po kami, sabi ni Sam. Sino tong kasama niyo? Sandaling lumayo si Richard sa mga bata at tinignan na mabuti si Shane. Bahagyang nilamon ng kaba ang babae nang mapansin na halos lahat ng mga sundalo nakatingin sa kanya. Sino ka? She helped us po. She's our superhero. Magiliw na sabi ni Samantha. Gwen, pakibalik mo na ang mga bata sa tent at siguraduhin may bantay. Noted, sir. Isang beses humakbang ang lalaki palapit kay Shane. Dahilan para mataranta ang babae. Sino ka? Ba't mo kasama ang mga anak ko? Ako po si Shane. Nagtitinda ho ako sa isang convenience store malapit sa kampo. Normal na pakilala ng babae. Paano mo nakasama ang mga bata? Kalmadong sumagot si Shane. Nagpunta sila sa convenience store. Tapos, sabi nila hindi raw nila kabisado yung daan papunta dito. Hindi ko rin naman kabisado kaya sabi ko sa kanila tulungan nila ako. Baka naman may plano kang kidnapin ng mga anak ko. Pagak na tumawa si Shane. Hindi makapaniwala sa tanong ng lalaki. Ako? Sa itsura kong to, mukha ba akong kidnapper? Wala nakakasiguro. Ano namang mapapala ko kung kikidnapin ko yung mga anak mo? Mas matapang pa nga yung mga yan kaysa sa akin. Because they're not ordinary kids. Nagtanong ba ako? Alam mo, nakauwi na yung mga bata. Uuwi na rin ako kasi naka-duty pa ako sa convenience store, ha? Escort this girl. Alam mo ikaw, nagdududa ka pa rin? Wala akong ibang dapat pagkatiwalaan pagdating sa anak ko. Di wala. Pero pwede bang itigil mo yung pag-iisip na isa akong kidnapper? Hindi ba pwede mag-thank you ka na lang kasi niligtas ko yung mga anak mo? Thank you then. Haha, funny mo. Magpasalamat ka na nga lang. Hindi pa bukal sa kalooban mo. Ano pa bang gusto mo, miss? Pinandilatan siya ni Shane. At akmang lalapit kay Richard nang biglang humarang ang ilang sundalo. FYI, hindi ko sasaktan niya mayabang yung general, no? Naninigurado lang po. Mga baliw na sundalo. Tinalikuran sila ni Shane at nagsimulang maglakad paalis ng kampo. May 2 sundalo pa rin na nakasunod sa likod ng babae at naiirita siya sa bagay na yon. Pwede ba iwan niyo na ako? Ang layo ko na nga sa general niyo, oh. Hindi po pwede. Ang bilin po sa amin hanggang sa labas ng kampo. Hinding-hindi na ulit ako tatapak sa lugar na to at pakisabi sa general niyo mayabang na ingatan yung mga anak niya. Hanggang makarating si Shane sa convenience store, naiinis pa rin siya.
Kahit si Hailey nagtaka na makitang nakabusangot ang kanyang muka. Kahit si Hailey, hindi maalis ang tingin sa kanya. Sis, ano nangyari sa'yo? Naihatid mo ba yung mga bata? Nakakainis. Bakit ba? Kanina bago ka umalis, ganda ng mood mo. Isang beses huminga ng malalim si Shane at mariing tumingin sa kaibigan. Nakaharap ko yung tatay nila at alam mo ba sobrang yabang nung gago? Paano mayabang ba? Inakala ba naman kidnapper ako sa itsura kong to? Sa ganda kong to? Natawa si Hailey dahilan para tignan siya na masama ni Shane. Aba tumatawa ka pa? Inis na saad ng babae habang nakapamewang. Hindi pa rin mapigilan ni Hailey ang sarili. Kasi naman Shane, imagine mo, ikaw ang kidnapper, baka ikaw pa ang ikidnap no? Ha, funny mo. Seryoso ako Hailey, kung makatingin siya sa akin parang ang sama-sama kong tao. Ano naman ang ginawa mo? Wala. Tinulungan ko lang yung mga bata kasi naliligaw sila. Tapos pagdating namin doon sa camp, bigla na lang siyang sumulpot. Nakakala mo kung sinong magaling. Bahagyang natahimik si Hailey at tinaasan siya ng kilay. Gwapo ba? Ha? Si ate girl nabibingi sa simpleng tanong ko. Ano ba kasi yun? Medyo hindi naging malinaw yun sa tenga ko Ang sabi ko, gwapo ba? Muling inalala ng babae ang itsura ni Richard. Mula ulo hanggang paa. At kung paano ito tumayo. Unti-unting napatango ang dalaga at saka kinuwento ko ano itsura nito. Bakit mo alam? Siyempre tinanong mo. Kung yung mga bata talaga ang focus mo, hindi mo mapapansin yung feature ng tatay nila. Basta yon. Oo, gwapo siya pero pangit pa rin yung ugali niya. Baka naman kaya ganon kasi nag-alala lang sa mga anak niya. Sa kabilang banda, nagpunta si Richard sa tent kung nasa ng mga anak niya. Nakita niya nakaupo ang mga ito sa higaan, tahimik at walang kibo. Maingay siyang napabuntong hininga at nilapitan ng mga bata. Are you okay? Nagkatinginan ng 5 bago sabay-sabay na tumango. Ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mata ang takot at pagod. We're okay, Dad. Mahinang ngunit pilit na sagot ni Samantha. Lumuhod si Richard sa harap nila at marahang kinaplos ang kanilang mga ulo. I'm sorry. Hindi ko kayo nabantayan kanina. Puno ng pagsisisi ang boses niya. Di po namin sinasadya. Sagot ni Blair at yumuko pa ito. Napapikit si Richard sandali at pilit kinokontrol ang sarili. Ang importante ligtas kayo. Dad. Di po masama yung ate na tumulong sa amin. Sabi nito at parang ipinagtatanggol si Shane. Bahagyang natigilan si Richard. Naalala niya kung paano niya hinarap ang babae. Malamig niyang tono, ang pagdududa sa pagkatao nito. I know, I was wrong. Galit po ba siya sa inyo? Inosenteng tanong ni Knox. Napangiti si Richard kahit may halong pag-aalinlangan. Siguro konti. Biro niya pero halatang iniisip ang nangyari. Mabait po siya, Dad. Hinawakan niya kami para hindi kami mawala. Dagdag ni Samantha. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Richard. Tumango siya at tumayo. I'll fix that. Pupuntahan niya siya? May halong excitement na tanong ng mga bata. Sandaling nag-isip si Richard at saka marahang umiti. Oh yes, I owe her an apology. Habang palabas siya ng tent, hindi niya maiwasang maalala ang mukha ni Shane. Ang inis nito, ang tapang at ang ganda na hindi niya agad napansin dahil sa kanyang galit. Samantala, nang makalabas ng tent si Richard, lumapit si Blair sa mga kapatid at nagsalita. I think I found her new mommy. Huh? Tanong naman ni Charlie. Kanina diba, habang nag-uusap sila ni Dad sa labas, naramdaman niyo ba yung chemistry nila? You noticed? Tanong ni Knox. Yes! So anong plano? Tanong naman ni Samantha. Si Atlas nakikinig lang. Di naman siya bad kasi kung bad nga siya, edi sana nung sinabi natin na di kabisado natin yung lugar, edi sana dinala niya tayo sa madilim na lugar, di ba? Sabi ni Charlie, sabay yakap sa kanyang stuffed toy. Nagkatinginan na magkakapatid. Tila seryosong pinag-iisipan ang sinabi ni Charlie. Exactly! Bulong ni Blair, halatang ganado. Saka ang gentle niya sa atin, hinawakan niya tayo para di tayo mawala.
Saka ang ganda niya, 'di ba? Dagdag ni Samantha ng may ngiti. Yes, sabat ni Nox. Kaya lang parang hindi siya natuwa kay Dad eh. Kasi naman ang sungit ni Daddy kanina. Kung ako din yun, maiinis din ako, no? Tahimik lang si Atlas pero tumango ito bilang pagsang-ayon. So, what are we going to do? Napaisip si Blair sa ngumisi. Simple. We're gonna help Dad to say sorry at magiging close na sila. Paano? Una, kailangan natin silang pagtagpuin ulit. Parang accidental? Tanong ni Nox. Yes, sagot ni Blair sabay kindat. Napangiti si Charlie. Pwede tayo magkunaring naliligaw ulit? No, baka magalit si Daddy. Mabilis na umiling si Samantha. Got it. Pwede nating sabihin na gusto natin mag-thank you kay ate. Saad ni Blair, na tila ba nagliwanag ang muka. O kaya may sasabihin tayo na bibilin tayo ng pagkain sa convenience store. At sasabihin natin kay Daddy na samahan niya tayo. Then sila na bahala mag-usap, no? Nakangiting sabi ni Samantha. Tahimik lang si Atlas pero sa wakas nagsalita na rin. I think bagay sila. Mahinang natawa ang lahat. Okay team, Operation No Mommy starts now! Makalipas ang 3 araw, inaantok na nakatayo si Shane sa tindahan. Wala pang gasinong customer dahil maaga pa. Sa araw na yun ay bahagyang malilate si Hailey. Hindi alam ni Shane na may plano ang mga bata. Tumunog ang bell ng tindahan kaya napalingon doon ang babae. Good morning! Welcome to a 24-hour convenience store! Nakangiting bati niya pero bahagyang nawala ang ngiti na makilala ang pamilyar na mga bata. Hi Ate Ganda! Bati ni Charlie. Anong ginagawa niyo rito? Baka mamaya maligaw ulit kayo Di po, may kasama po kami. Masayang sabi ni Samantha. May bantay na kayo. Mabuti yun para hindi na kayo mapahamak. Hindi po. Nangunot ang noo ni Shane at tinignan ang labas ng tindahan. Napabuntong hininga na lang siya na makita ang tatay ng 5 bata. Pinagmasdan niya itong pumasok sa loob ng tindahan at tumigil sa harapan niya. Kung ididiin mo na naman sa harapan ko na mukha akong kidnapper, wag mo nang ituloy. Wala ako sa mood makapagtalo. Walang ganang sabi ni Shane. Di kayo nagagawin. Daddy, here lang kami. Pipili ng bibilhin ha. Sigaw ni Nox. I'll watch them, Daddy. Kalmadong sagot ni Atlas. Tumikim si Shane at tinuro ang mga bata. Samahan mo na lang sila mamili ng pagkain. Tinalikuran niya si Richard at pumunta sa cashier area. Sakto naman na dumating si Hailey. Siya na ang nag-asikaso sa mga bata. I'm sorry for being mean to you last night. Masyado lang ako nadala ng emosyon ko at kasalanan ko kung ba't sila nawala. Gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi? Hindi ko kailangan ng kapalit. Bukal sa kalooban kong tulungan ng mga bata, no? Alam ko. Sinabi sa akin ng mga bata na hindi mo sila pinabayaan. Maingay na huminga ng malalim si Richard bago muling nagsalita. Kung papayag ka sana, pwede ba tayo mag-dinner? Tinignan siya ni Shane ng masama, bagay na naintindihan agad ng lalaki. Kung ano man ang iniisip mo, hindi ganon. Kasama pa rin natin ang mga bata. Gusto ka nila makasama sa dinner kahit 1 beses lang. Wow parang may plano ka pang araw-arawin Pwede naman, asawahin kita. Huwag na lang kung ganon. Hindi ko tinatanggap ang offer mo at mas gugustuhin ko makasama yung mga anak mo matatapang kesa sa'yo. Hindi naman sa ganon. Basta pag-iisipan ko. Masyadong mahalaga ang bawat oras ko, no? Kasunod ng pag-uusap nila na yon, may dala ng pagkain ng mga bata. Agad naman yung binayaran ni Richard at muling inulit ang kanilang napag-usapan. Daddy, di na ba siya galit sa'yo? Tanong ni Charlie. Hindi na siguro. How about the dinner? Tanong ni Atlas. Pag-iisipan pa daw niya. She's suited to be your mommy? Bulong ni Samantha. Napakunot noo si Richard nang mapansin na may binubulong ang bunsong anak. May gusto ka bang sabihin, Samantha?
Wala po. Okay, mag-play na kayo sa tent. Remember our rules. Yes, Daddy. Nang makaalis sa mga bata, doon lang inisip ni Richard ang pangalawang plano kung sakaling hindi pumayag si Shane sa gustong dinner. Sa kabilang banda, si Shane naman ay agad nag-half day. Maglalaba pa siya ng damit niya kaya si Hailey na naging bantay sa tindahan. Pero dumaan muna siya sa palengke para bumili ng ulam. Magkano po ang kilo ng hipon? $2.40 ineng. Kalahating kilo po. Sige, mukhang half day ka ngayon ah. Opo, maglalaba pa ako. Kumusta na palang yung ina? Nasa bahay po. Nang makabili si Shane, diretso siyang umuwi sa kanila. Pagdating niya sa kanila, nakita niya ang kanyang ina na naglalaba, kaya mabilis niyang binaba ang pinamili. Ma, ako na po maglalaba ng mga damit ko. Saway ni Shane sa ina. Okay lang, kaya ko naman. Ma, may sakit na po kayo eh. Dapat nagpapahinga na kayo. Baka lumalayan. Hindi, nainip lang ako kapag walang ginagawa. Maingay na napabuntong hininga si Shane at pilit na pinaalis ang kanyang ina sa labahan. Kalaunan umalis naman ito. Sige, ako na lang magluluto nitong dalamong ulam. Sige po, Nay. Sandaling nagpalit ang damit si Shane bago tinuloy ang paglalaba. Sa mga sumunod na araw, si Richard naman patuloy na iniisip kung paano mapapapayag si Shane sa dinner na gusto ng mga bata. Paano kung hindi pumayag si ate? Malungkot na sabi ni Knox. Maybe she will agree. Use your charm, kids. Bakit kami? Ikaw, Daddy, ang dahilan kung ba't siya nagalit eh. Sagot naman ni Blair. Sinubukan ko na siyang kausapin, pero mukhang decided pa rin siya. Then, visit her at her house. What? Daddy, parang ayaw mo naman eh. Inis na sabi ni Blair. What? No. I mean, sigurado ba kayo na pupuntahan ko siya sa bahay nila? Yes! Hindi ka ba marunong manuyo, Daddy? Tanong naman ni Atlas. Marahang umiling si Richard at tiningnan ng mga bata. Napatingin siya sa kanyang relo at nang mag-alas 10 na ng umaga, lumabas siya sa tent para sa inspection ng bawat tent ng mga sundalo. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng ilang sundalo na nakatayo na sa kani-kanilang pwesto. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Morning. Mukhang maaga kayo nagising ah. Opo, sir. Nagkaroon po ng early drill kanina. Tumango si Richard at naglakad papunta sa susunod na tent. Pagpasok niya napansin niyang magulo ang loob. Nakakalat ang ilang kagamitan at hindi maayos ang pagkakatupi ng mga kumot. Kaninong tento? Dahan-dahang nagtaas ng kamay ng isang sundalo. Akin po, sir. Hindi ba kayo na-inform na may inspection ngayon? Marahang sumagot ang lalaki. Sorry, sir. Yumuko ito. Hindi naman siya inulan ni Richard ng mga tanong. Ayusin mo yung tent mo. Mariing utos ni Richard bago naglakad sa ibang tent. Maraming nakita si Richard na marumi ang tent. Halos napapahilot siya ng kanyang sintido dahil sa mga kalat na nakikita. Mabilis na lumipas ang araw, isang hapon ay nagkayayaan ng mga sundalo na bumili ng mga merienda sa convenience store. Abala naman sa paglilinis si Shane sa tindahan. Nagmamop siya dahil bahagyang umulan, kaya may putik pa sa loob. Nakapag-isip ka na ba? Tanong naman ni Hailey. Saan? Hindi ba niyayaya ka ng general ng dinner? Di ko naman alam kung kailan yun. Sagot ni Shane habang patuloy sa pagmamop. Kung anytime kayayain, ano isasagot mo? Napahinto si Shane at bahagyang napataas ang kilay. Bakit parang mas excited ka pa kaysa sa akin? Girl, general yun. Hindi basta-basta. Saka halata namang interesado sa'yo eh. Hailey, tumigil ka nga. Baka mamaya may kailangan lang talaga yung tao. Dinner? Kailangan? Anong klaseng kailangan ng may kasamang dinner? Bago pa makasagot si Shane, tumunog ang bell ng pinto ng convenience store. Sabay silang napatingin ng pumasok ang ilang sundalo.
Basang-basa pa ang iba dahil sa ambon. Uy, mukhang dagsa ang customer natin ah. Bulong ni Hailey. Tahimik na napalunok si Shane nang mapansin ang huling pumasok, si Richard. Good afternoon. Bati nito diretso ang tingin sa kanya. Hindi ito pinansin ni Shane. Lumapit si Hailey sa counter at ngumiti. Sir, anong sayo? Tubig at kape. Sagot ni Richard pero hindi inalis ang tingin kay Shane. Naabala naman kunwari sa pagmamap. Busy ka? Tanong nito matapos ng ilang segundo. Napansin ni Shane na sa kanya nakatingin ang lalaki kaya nag-angat siya ng tingin. Ako ba tinatanong mo? Yes. Hindi ba obvious? Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa dinner? Sandaling itinigil ni Shane ang pagmamap at tumingin kay Richard. Kailan ba? Mamaya. Agad-agad? It's been days since sinabi ko yon. Hinihintay ka ng mga bata. Yung mga bata o ikaw? Both. Halos masamid si Hailey matapos marinig kung paano mag-usap ang dalawa. Sabay na lumingon sa kanya sina Richard at Shane dahilan para mapangiti siya at mag-peace sign. Isang beses huminga ng malalim si Shane at muling hinarap ang lalaki. Ito na ang huling beses na makikita kita pagkatapos ng dinner natin. Wag ka na magpapakita sa akin ha. Yan ang hindi ko masasabing mangyayari. At bakit ha? Dito ako naka-assign. Magtatagal kami ng 6 na buwan dito. Eh di wag kang pumunta dito? Ngumisi si Richard at lumapit kay Shane. Are you afraid na baka may kakaiba kang nararamdaman sa akin? Baliw ka ba? Ano kakaibang mararamdaman ko sa'yo? Baka galit. Yun, galit. Ang sweet naman ng lovebirds na to. Biro naman ni Hailey. Ewan ko sa inyo. Sabi ni Shane, sabay talikod. Bago pa makapunta ang babae sa pinakakusina ng convenience store, narinig niyang nagsalita si Richard. Susunduin ka na lang namin dito ng mga bata mamaya. Wag na, magpapalit pa ako ng damit. I-text mo na lang sa akin ang address kung saan kayo kakain. Magpapaganda ka para sa akin? Napaka-effort mo naman, miss. Wala kang pakialam, no? I-text mo na lang ako. I don't have your number. Hingin mo kay Hailey. Walang pag-aalinlangan na binigay ni Hailey ang number ni Shane kay Richard. Bumili lang ng tinapay ang lalaki para sa kanyang mga anak, saka muling bumalik sa kampo. Sinabi niya ang balitang yun sa mga bata kaya tuwang-tuwa ang mga ito. Really? Yes. Prepare your shirts, okay? Yes, Daddy. May mga damit pa naman kami here. Sabi ni Samantha. Kailan tayo uuwi, Daddy? Konti na lang damit ko. I heard sabi ni Tito Piolo na 6 months daw tayo dito. Uuwi tayo bukas. Hindi na kayo sasama pabalik dito. Bakit po? Di ba may mission po kami? But, Daddy, may mission din kami. Ba't hindi na kami babalik dito? It's too dangerous here. Ibang-iba sa Amerika. Pero gusto ka namin makasama. Magpapakabait na po ulit kami. Nang sumapit ang gabi, handa na ang mga bata. Suot na nila ang kanilang mga damit na inihanda at hinihintay na lang si Richard. Na-text na rin ng lalaki ang address kung saan sila kakain. At nang ma-receive yun ni Shane, napabuntong hininga siya. Last naman na to. Samantala na makarating sa restaurant sina Richard, inulan na naman siya ng tanong mula sa mga bata. Daddy, ba't di na lang natin sinundo si ate? Hanggang ngayon di pa rin natin alam pangalan niya. Her name is Shane. E paano mo nalaman? Tanong ni Blair. May name tag siya. Makalipas ang halos 30 minutes dumating na rin si Shane sa restaurant. Mabilis na nakita ang mga bata at doon lang siya nakaramdam ng kaba nung makita niya nakatingin sa kanya si Richard. Ang ganda niyo po, Ate Shane. Puri ni Samantha nang makalapit ang babae. Nahihiyang tumawa si Shane. Yun ang kauna-unahang beses na pumayag siyang makipag-dinner sa iba. Naupo siya sa bakanting upuan sa tabi ni Samantha. Hi, pasensya na, bahagyang na late. It's okay, you're just in time. Alam mo ba, Ate Shane, nag-aaway pa kami kung sino uupo sa tabi mo. Pagkukwento ni Charlie. Ha? Bakit naman? Kasi gusto ka namin makatabi. Umupo si Richard sa tapat nila at bahagyang sumandal sa kanyang upuan.
Mukhang may competition ah. Of course! Tsaka special guest namin si Ate Shane. Special talaga? Tanong ni Shane at bahagyang nagtataka. Opo. Ikaw lang ang pinayagan ni Daddy. Naputol ang sasabihin ni Samantha ng bahagyang masamid si Richard. Ikaw po ang kasama namin ngayon. Saad naman ni Knox. Marahang napatango si Shane at napansin ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Richard kaya hindi na siya nagtanong pa. Dumating ang waiter at isa-isang inilapag ang mga pagkain. Kapag may gusto ka pang orderin, huwag ka mahiya. Okay na to. Sagot ni Shane at medyo naiilang pa rin. Sigurado ka? Oo. Tahimik na kumain ang lahat sa unang ilang minuto hanggang sa nagsalita muli si Richard. So, Shane, matagal ka na ba nagtatrabaho sa convenience store? Hindi naman, mga ilang buwan pa lang. Pero mukhang sanay ka na sa mga pasaway na customer ah. Napatingin si Shane kay Richard at bahagyang napangiti. Medyo. Ako ba ang tinutukoy mo? Wala naman ako sinabing pangalan. Natawa ang mga bata. Daddy, ikaw daw yun. Natatawang saad ni Charlie. Hindi ako pasaway ah. Depensa ni Richard pero may ngiti na rin sa labi. Konti lang. Bulong ni Blair na ikinatawa ulit ng lahat. Unti-unting nawala ang kaba ni Shane habang tumatagal ang kanilang kwentuhan. Hindi niya namalaya na napapadalas na rin ang tingin niya kay Richard. At sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, pareho silang agad na umiiwas. Kalaunan, isa-isang pinakilala ni Richard ang pangalan ng kanyang mga anak. Maging siya, maayos ding nagpakilala. Masarap ba? Tanong ni Richard nang mapansing hindi na halos gumagalaw ang kubyertos ni Shane. Oo, salamat. Anytime. Bahagyang natigilan si Shane sa tono nito. At sa unang pagkakataon, buong akala ng babae yun ang una at huling araw na makakasama niya ang mag-aama. Pero sa mga sumunod na linggo, nang makabalik sa bahay sina Richard, nagulat na lang siya nang may tumawag sa kanya. Hello, sino to? Ako po ito si Blair. Pwede po ba kayong pumunta dito sa bahay? Bahay? Bakit? May problema ba? Akala ko nasa kampo kayo. Di po kami nakabalik kasi may sakit si Daddy. Nasaan ang helpers nyo? Nasaan ang mami nyo? Nag-off po sila dahil kala nila hindi kami uuwi tsaka wala po kaming mami. Natigilan si Shane sa narinig. At nang sumunod ay nagsalita si Samantha. Ate Shane, please po, tulungan niyo po kami. Napansin ni Richard na gusto ng mga bata na makasama si Shane. Ilang linggo nang nakalipas, ay mas hinahanap ng mga bata ang babae. Minsan na rin niyang narinig ang usapan ng mga bata na gusto nilang maging bagong ina si Shane. Alam ko naghahanap din sila ng kalinga ng isang ina. Hindi sapat ang pag-aalaga ng isang ama. Dahil kakaiba ang paraan ng pag-aalaga ng isang babae. Hindi ko sila masisisi kung si Shane ang magustuhan nila. Mabait siya, malapit sa mga bata, at sigurado ako mamahalin niya ang mga anak ko. Blair, alam ba ni Daddy na pupunta dito sa Ate Shane? Marahang tanong ni Atlas. Hindi, surprise na lang natin siya. We should set up their date after alagaan ni Ate Shane si Daddy. Boses naman yun ni Samantha. Nang maintindihan ni Shane ang bagay na gustong mangyari ng mga bata, napatulala siya. Gusto nilang alagaan ko ang tatay nila? Gulat niyang tanong sa sarili. Walang nagawa ang babae kundi magbihis at puntahan ang address na sinabi ni Blair. Diyos ko, ano naman itong pinasok ko? Natatarantang sabi ni Shane. Blair, where's my phone? Tanong ni Richard nang maalimpungatan nito. Here, Daddy. Aniya, sabay abot ng cellphone na parang walang tinawagan. Makalipas ang isang oras, lahat sila ay nakarinig ng tunog ng doorbell. Nagmamadaling tumakbo ang 5 bata para buksan yon dahil alam nila kung sinong dumating. Nasaan ang daddy nyo? Nasa sofa po sa sala. Magalang na sagot ni Atlas. Nang makapasok sa loob ang babae, doon niya nakita si Richard na nakahiga. Nakasuot pa ito ng pantulog. Nilapitan niya ang lalaki
At isang beses na nilagay ni Shane ang kanyang kamay sa noo ng lalaki para tignan kung gaano kataas ang lagnat nito. Nasaan ang kusina niyo? Dito po, sagot naman ni Knox. Mabilis na sumunod si Shane sa bata. Pagdating nila sa kusina, naghanap na kaagad ang babae ng planggana. Inutusan na rin niya si Atlas na kumuha ng bimpo. Naglagay siya ng tubig sa planggana na ipapampuna sa katawan ni Richard. Kahit na kinakabahan, ginawa niya pa rin dahil alam niyang kaya niya naman yun. Kumain na ba kayo? Di pa po. May mga ulam sa ref? Meron po. Ano gusto niyong kainin? Ipagluluto ko kayo para makakain na kayo. Saad ni Shane sa mga bata. Adobong baboy. O sige, dito muna kayo sa tabi ng papa niyo ha. Kapag may kailangan siya, sabihan niyo ako. Ipagluluto ko lang kayo. Marahan na tumango ang mga bata. Iniwan nila sa kusina si Shane. Hindi nila alam na nakatingin sa kanila ang babae. At marahang nakangiti. Habang nagluluto si Shane, tumatawa ang mga bata habang nasa tabi ni Richard sa sala. Sabi ko sa inyo, gagana yung plano natin eh. I can see her potential as her mommy. Papayag kaya siya? Papayag lang siguro siya kung magiging asawa siya ni Daddy. It should be. Dapat maikasal sila. Paano kung ayaw ni Ate Shane? Nilingon siya ni Blair at tinaasan ng kilay. Hindi kami sanay na malungkot ka, Charlie. Baka kasi hindi pumayag si Ate Shane eh. Yun nga ang gagawin natin. Tayo ang magpaplano ng mga dates nila. Habang abala sa pagluluto si Shane, tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niyang binaba ang sandok at kinuha ito. Hello, Hailey. Nasaan ka? Hinahanap ka ni boss. Nandito siya sa tindahan. Bahagyang napakamot siya ng ulo bago nagsalita. Nandito ako sa bahay ni Richard eh. Ba't ka nandyan? May sakit siya eh. Mula sa cellphone pagak na tumawa si Hailey. Wow required ka bang mag-alaga dyan? Ang mga bata nakiusap na alagaan ko yung daddy nila. At nagluluto ako ng pagkain nila kasi di pa kumakain yung mga bata. Alam mo para kami asawa at anak sa lagay na yan. Ano ba ang score sa inyo ni Mr. General? Biro ni Hailey. Wala. Ano ba yan? Ang bagal ha? Nang maluto na ni Shane ang pagkain, tinawag niya ang mga bata. At pinaghain nito ng pagkain. Ginising niya din si Richard para makakain na. Nagluto ako ng soup para makainom ka ng mainit na sabaw. Saad ni Shane habang pinagmamasdan ng lalaki. Thank you. Kailan ka pa nagkasakit? Last Monday. Oh, ba't di ka nagpapacheck up? Wala magbabantay sa mga bata. Pagrarason ni Richard. Pero ang totoo, kayang-kaya ng mga bata sa bahay kahit wala ang lalaki. Magpa-check up ka bukas. Aagahan ko na lang ang punta dito para mabantayan sila. Paano ang trabaho mo? Wag mo na isipin yan, magpapaalam na lang ako bukas. Nakangiti lang silang pinapanood ng mga bata. Para sa 5, kumpleto ang pamilya nila. Si Shane ang kanilang ina at inaalagaan ito ang ama nilang may sakit. Pagkatapos nilang kumain, akmang uupo si Richard sa sofa nang biglang magsalita ang babae. Sa kwarto ka na magpahinga para makatulog ka rin na maayos. Dadalhan na lang kita ng gamot mamaya. Magpalit ka rin ng damit mo. Ngumiti si Richard at tinawag ang mga bata. Makikipaglaro po muna kami kay Mommy Shane. Sabi ni Knox. Mommy? Gulat na tanong ni Shane, habang si Richard naman nakakunot ang noo. Kumapit sa braso ni Shane si Samantha, dahilan para mapatingin siya sa bata. Ikaw na lang po, mommy namin. Ha? Oo nga po, mabait naman po kayo sa amin eh. Pero hindi ko pa kaya maging ina. Natatakot na saad ni Shane. You don't have to. Oo nga, you don't have to. Kasama mo ako at aalalayan kita. Richard. Hindi biro ang sinasabi niyo ah. I know. At di ko naman hinihingi na agad mong tanggapin. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ka mag-isa kung sakaling susubukan mo. Tahimik na napalunok si Shane. Ramdam niya ang mahigpit na kapit ni Samantha sa kanyang braso. Parang ayaw siyang pakawalan. Ate Shane, di mo naman kailangan maging perfect na mommy. Kahit nandyan ka lang po. Walang nagawa si Shane kundi ibahin ang usapan
Hanggang sa mag-abot ng libro si Charlie at ibigay yun sa kanya. Basahan niyo na lang po kami ng kwento. O sige, ganito ba kapag bedtime niyo? Sino nagbabasa sa inyo kapag gabi? Kapag wala po si Daddy, si Kuya Atlas. Napatingin si Shane kay Atlas na kalmadong naghihintay din sa kanya. Lumipat ang tingin niya kay Richard, na para bang humihingi siya ng permiso na basahan ng kwento ang mga bata. Nang sumang-ayon ng lalaki, mabilis na tumakbo ang mga bata paakyat. Hahatira na lang kita mamaya ng gamot. San ba ang silid mo? Tanong ni Shane kay Richard. Sa kaliwa, unang kwarto. Pero bababala ako sa kusina para uminom ng gamot. Tumango si Shane at tinuro ang hagdan na parang nandun ang mga bata. Pinagmasdan lang siya ni Richard na umakyat, habang dala mga libro na palaging binabasa niya sa mga bata. Napangiti siya ng mapatunayan niyang hindi nga masamang tao ang babaeng nagatid sa mga anak niya nung maligaw ang mga ito. Masyado lang siyang nadala ng kanyang pag-aalala, kaya nahusgahan niya agad si Shane. Ano ang story na gusto niyo una kong basahin? The Dinosaur po. Dito po kayo sa gitna namin. Napangiti si Shane matapos marinig ang boses ni Blair. Nagkamali siya nung sabihin niyang matatapang ang mga bata. Akmang mag-aaway pa ang 5 bata nang biglang magsalita si Shane. Huwag na kayong magtalo. Babasahin ko naman lahat to sa inyo. Pero mauuna muna si Dinosaur, okay? Dagdag ni Shane ng may ngiti. Sige po. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Maingat na umupo si Shane sa gitna ng kama, habang nagsisiksikan ng 5 bata sa magkabilang gilid niya. May umakap sa kanyang braso, may sumandal sa kanyang balikat, at may humiga pa sa kanyang hita. Binuksan niya ang libro at nagsimulang magbasa. Once upon a time, may isang maliit na dinosaur na takot maglakad mag-isa. Unti-unting humina ang boses niya. Ginawa niyang malambing at mahinahon ang tono. Tahimik na nakikinig ang mga bata, paminsan-minsan nagtatanong sila o tumatawa sa ilang parte ng kwento. Parang ako si Dinosaur. Bulong ni Blair habang nakapikit na. Bakit naman? Kasi takot po ako minsan. Okay na matakot. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Makalipas ang ilang minuto napansin niyang kumalma na ang paligid. Si Samantha, mahimbing na natutulog habang nakahawak sa kanyang kamay. Si Charlie, nakasandal sa kanyang balikat at bahagyang nakanganga. Ang iba, isa-isa na ring hinila ng antok. Hindi niya na natapos ang kwento. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at sinulya pa ng mga bata. Napabuntong hininga siya ngunit may halong ngiti. Ako palang kinailangan niyo. Hindi isang perpektong ina. Akala niya matatapos na doon ang gabi, ngunit hindi niya napansin na unti-unti na rin siyang inaantok. Dahil sa init ng yakap ng mga bata at sa tahimik na paligid, napapikit siya. Maya-maya, tuluyan na rin siyang nakatulog sa gitna nila. Isang beses pumunta si Richard sa silid ng mga bata at napangiti na lang siya na makita kung gaano kahimbing ang tulog ng mga ito at ganun din si Shane. Makalipas ang 3 araw, tuluyan na ngang gumaling si Richard pero hindi muna siya bumalik sa kampo. Para makabawi at formal na makapagpaalam kay Shane, naghanda siya ng isang date. Her favorite color is yellow, sabi ni Charlie habang tinutulungan nila ang kanilang ama. How did you know that? Her handkerchief is always yellow. Her tie is also yellow. Okay, ang bulaklak na bibili natin, sunflower. Ano pa? Daddy, di ka ba marunong manligaw? Di mo kasi alam ang gagawin eh. Prangkang tanong ni Nox. No, so please help Daddy, okay? Ngumiti sa kanya ang 4 na bata maliban kay Atlas, na tila malalim ang iniisip. Napansin niya ni Richard kaya nilapitan niya ang bata. May suggestion ka ba for Ate Shane? Marahan niyang tanong kay Atlas. Wala naman po. Naalala ko lang kung paano siya magbasa ng story sa amin kagabi. Tell me. She's good, not perfect, but she's trying. Nagising ako, nakita ko tulog na rin siya. Pagkukwento ni Atlas. Isang beses ngumiti si Richard at bahagyang ginulo ang buhok ng panganay na anak. Halos lahat ng mga bata
Nag-isip ng mga bagay na kanilang ilalagay sa mesa ng bahay nila. Naisip din kasi ni Richard na mas okay at magiging komportable si Shane kung kakaunti lang yung tao. Sa kabilang banda, si Shane ay halos magmakaawa na sa kanilang boss para lang wag siyang alisin sa trabaho. Sige na boss, sinabi ko naman sa inyo na may emergency ako eh. Tsaka pinasabi ko rin kaya yun kay Hailey. Pagmamakaawa ni Shane. Diyos ko Shane, isang linggo kang wala. Hindi mo naisip na mag-report ulit? Boss naman, sobrang busy lang talaga kaya hindi ko naalala. O tapos ngayon, naalala mo kasi nawawalan ka na ng trabaho. Isa pang chance, boss. Isang beses bumuntong hininga ang may-ari ng convenience store at mariing tumingin kay Shane. Tatanungin kita. Kapag sa isang relasyon, may nag-cheat, bibigyan mo pa rin ba ng second chance? Bahagyang natigilan si Shane pero agad niya nakuha ang tanong ng ginang. Hindi po. Pero hindi naman cheating ang ginawa ko, boss eh. You should be responsible sa lahat ng actions na ginagawa mo. Sorry na, boss. Babawi ako. Huwag mo na akong tanggalin sa trabaho. Suspended ka muna ng 1 linggo. Napakamot na lang sa ulo si Shane. Tinanggap ang desisyon ng kanyang boss. Sandali pa siyang tumambay sa loob ng convenience store bago tuluyang umalis. Habang nasa biyahe, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ano naman kaya kailangan nito? Ba't pinapapunta niya na naman ako sa bahay nila? Kunot noong saad niya habang binabasa ang text ni Richard. Sa kabilang banda, napasinghap si Richard nang mag-reply ang babae. Papunta na siya dito. Tuwang-tuwa naman ang mga bata. Makalipas ang 1.5 oras, nakarating na rin si Shane sa bahay nila Richard. Tahimik ang bahay kaya bahagyang nagtaka ang babae kung may tao ba doon. Pero bago siya pumasok, tinext niya si Richard at sinabing nasa labas na siya ng bahay. Maya-maya pa, lumabas na rin ang lalaki. Pasok ka. Anyaya ni Richard. Anong meron at ba't mo ako pinapapunta dito? Saka magaling ka na ba? Tanong ng babae. Yes, thank you sa pag-aalaga. Dahil sa gamot yan. Pagtikim ni Shane at umirap at saka sayo. Nangiinis ka ba? Pinapunta mo ba ako dito para inisin lang? Ba't ka naman naiinis? Sinuspend ako ng trabaho dahil sayo. Bahagyang nakonsensya si Richard dahil alam niyang 3 araw na nasa bahay nila ang babae. I'm sorry, babayaran ko na lang yung mga araw na nandito ka. Magkano ba yon? Tiningnan siya ni Shane ng masama. Wag na, voluntary naman yung ginawa ko. Gusto kitang pasalamatan sa pag-aalaga sa amin nung nagkasakit ako. I've prepared something. Ano naman yan? Pagkain ba yan? Natawa si Richard sa tanong ni Shane. Naglakad papunta sa likod ng bahay ang lalaki, habang si Shane naman nakasunod lang sa lalaki. Doon lang napansin ng babae na malaki talaga ang bahay ni Richard. Laking gulat ni Shane nang makita ko anong nasa likod ng bahay. Isang mesa at 2 upuan na may mga kandila sa ibabaw. Surprise! Ano to, pampalubag loob? Natatawang tanong ni Shane. Pwede rin pampalubag loob, pero mas gusto kong isipin na simpleng pasasalamat. Grabe, may candlelight dinner pa talaga. Sosyal. Para sa'yo naman. Wow ha? Maya-maya inilapag ni Richard ang pagkain. Simple lang pero may paghahanda talagang naganap. Sa una, puro biro lang ang usapan. Mga kwento tungkol sa mga bata. Sa nangyari nung nagkasakit si Richard, pati na rin sa suspension ni Shane. Pero habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang ingay. Napapalitan ng katahimikan na hindi naman nakakailang kundi kakaiba. Shane. Mabilis na kinabahan ng babae sa pagtawag ni Richard sa pangalan niya. Pinanood niya, naabutin ng lalaki ang kanyang kamay. Nang sandaling mahawakan ni Richard ang kanyang kamay, libo-libong boltahe ang kakaibang naramdaman ni Shane. Gusto kong gamitin ang pagkakataong to para sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Honestly, hindi naging madali dahil alam kong hinusgahan agad kita. Pero na makita ko masaya sa iyo ang mga bata. Hindi lang sila ang sumaya, kundi binigyan mo kami ng panibagong liwanag. Anong sinabi mo? Kinakabahan na tanong ni Shane. Magpapaalam ako sa iyo.
Gusto kitang ligawan. This is not a joke. Pagak na tumawa si Shane. Ginagawa mo lang ba to kasi gusto ng mga bata na maging ina nila ako? Umiling agad si Richard. Seryoso ako. Habang tumatagal hinahanap ko ng presensya ko. Imposible. Trust me. Kahit ako nahihirapan na rin. Because I really cared for you. I want to know you more. At hindi ako magdadalawang isip na ligawan ka. Alam kong ayaw mo magpaligaw pero please let me. Maingay na bumuntong hininga si Shane. Sa mga oras na yon, hindi niya pa alam ang isasagot. Pero sandali niyang pinakiramdaman ang sarili. Alam niya sa sarili niya na may kakaiba siyang naramdaman kay Richard. Hindi pa lang malinaw para sa kanya. Naintindihan ko ang nararamdaman mo pero teka lang ha. Pakikiramdaman ko muna ang sarili ko. Di naman kita mamadaliin. Isang linggo ang nakalipas matapos ang biglaang confession ni Richard. Hindi pa rin makapaniwala ang babae na halos araw-araw may bulaklak sa bahay nila. Inalam din ng lalaki ang mga bagay na hilig ni Shane. Madalas naman, niyayaya niya ito magpahangin. Halos araw-araw na yung pagpapadala mo ng bulaklak ha, napuno na yung kwarto ko. Wala na ako mapaglagyan. Mas dadami pa yan, kaya ako sa'yo didikit ko na lang yan sa pader. Alam mo bang kalahati na ng pader ko mga bulaklak na? Okay lang, at least kada gising mo maalala mo ako. Ha, feeling mo naman. Hindi feeling. Sigurado. Alam mo grabe ka mangulit. Isang linggo pa lang simula ng confession mo pero parang buwan na. Kasi ayoko sayangin ang oras. Hindi kita pinapressure ah. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kita kagusto. Makalipas ang 6 na buwan, nakuha ni Richard ang matamis na oo ni Shane. Hindi dahil sa mga bata, kundi sa normal at sinseridad na pinapakita ng lalaki. Araw ng Sabado, namimili sila ng school supplies na gagamitin ng mga bata para sa nalalapit na pasukan. Akin nga yan eh, sabi ni Blair kay Samantha. Pero ako na nakakita. Pero ako mas matanda sa atin. Matanda ka lang naman sa akin ng segundo eh. Mommy Shane! Sigaw ni Blair. Naguguluhan na nilapitan ni Shane ang dalawang babae at tinawat ito. Ano ba pinag-aawayan niyo? Si Ate Blair kasi inaagaw ang pencil case ko. Samantha, akin to. Huwag kayong sumigaw, nasa public area tayo. Ngumuso si Samantha at mas sinigpitan ang hawak sa pencil case na kulay pastel pink na may maliliit na bituin. Di ko inaagaw, Mommy Shane, pareho lang naman tayo ng gusto eh. Depensa ni Blair habang nakapamewang. Napabuntong hininga si Shane at lumuhod sa harap ng dalawa nang sa gayon mapantayan niya ang mga ito. Okay, ganito na lang. Sino bang una nakakita? Ako po. Sabay na sagot ng dalawa. Napailing si Shane. Napapangiti rin sa kulitan ng mga bata. Kung pareho niyong gusto, bakit hindi na lang tayo kumuha ng dalawa? Ayaw ko ng kapareho. Gusto ko unique. Tignan mo nga yung sinasabi mo. Di ikaw ang pumili ng iba para ikaw ang unique. Natahimik si Blair at napaisip. Samantala si Samantha tila lalong napangiti. At mas niyakap niya ang hawak na pencil case. Sige na nga. Pero mas maganda pa rin yung mapipili ko. Saad naman ni Blair. Siyempre naman, sasamahan kita. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Richard. May ngiti sa labi habang hawak ang basket na pinamili. Hindi niya akalaing darating sa puntong ganito. Isang simpleng eksena sa loob ng National Bookstore. Ngunit punong-puno ng saya. Lumapit siya sa tatlo at hinawakan ang bewang ni Shane. Okay na ba ang gulo dito? Naayos na. Hirap pala maging referee, no? Sanayan lang yan, pero bagay sa'yo. Bahagyang namula si Shane at iniwas ang tingin. Daddy, tignan mo to, ang ganda. Tawag ni Samantha. At akin din. Sabay na sabi ni Blair habang pinapakita ang napili niyang pencil case. Lumuhod si Richard sa harap ng dalawa. Wow, parehong maganda. Pero mas maganda kayong dalawa. Si Mommy Shane. Biglang tanong ni Blair.
Napatingin si Richard kay Shane. Si mama niyo, siya ang pinakamaganda. Nang makabili sila ng school supplies, kumain lang sila sa isang restaurant malapit sa National Bookstore bago tuluyang umuwi. Bago matapos ang gabi, isa-isang naglinis sa mga bata at si Shane naman inayos ang gamit ng mga bata. Maaga kayo matulog para bukas hindi kayo tanghaliin ng gising dahil may monthly check-up kayo bukas. Saad ni Shane habang inaayos ang higaan ng mga ito. Dito ako sa right side. Mabilis na tumanggi si Nox. Diyan ang pwesto ko eh. Palit mo na tayo ngayong gabi lang. Napatingin si Shane kay Nox na halatang seryoso na. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok nito. Ganito na lang Nox, ngayong gabi lang pagbigyan mo muna si Charlie. Tapos bukas, babalik na ulit sa iyo yung pwesto mo, okay? Sige na nga, pero bukas akin na ulit ha. Promise. Isa-isa niyang inayos ang kumot ng mga bata at hinalikan ng noo ng bawat isa. Natahimik na rin ang kwarto. Tanging mahihinang hilik lang ang maririnig. Paglabas ng silid dadatnan niya si Richard sa sala. May hawak na 2 baso ng maligamgam na gatas. Para sa'yo. Habang inaabot nito ang isa. Sa kanya. Salamat. Napagod ka? Medyo pero masaya. By the way, bukas yung check-up ng mga bata. Oo nga eh. Monthly niyo ba ginagawa yon? Tumango si Richard. Of course. Gusto ko sigurado na okay sila lagi. Maaga tayong aalis bukas para hindi sila mainip. Ako na ang bahala sa sasakyan. Ikaw na sa kanila. No problem. Hindi ko akalain magugustuhan ko yung ganitong gawain. Thank you, Shane. Para saan? Sa lahat. Sa pag-aalaga sa kanila at sa pananatili. I chose this, Richard. Kayong lahat. Patuloy ko kayong pipiliin ng mga bata. Mas sinigpitan ni Richard ang hawak sa kamay ni Shane. At sa simpleng gabing yon, pareho nilang naramdaman ang katahimikan at kasiguraduhan ng isang pamilyang unti-unting nabuo. Hindi man kadugo ni Shane ng mga bata, tinuturing niya ang mga ito na tunay niyang mga anak. Ang kanilang kwento ay sumasalamin sa kakayahang maramdaman, makaunawa, at higit sa lahat may ipaglaban ang sa tingin nila'y tama. Hindi man naging madali ang simula ni na Shane at Richard. Gumaan ito dahil sa tulong ng 5 bata na nagsilbing tulay. Hindi lamang sa kanilang pag-iibigan, kundi pati na sa pagpapatatag ng kanilang tahanan. Ipinapakita rin ang kanilang kwento na kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon, mahalagang matutong manindigan at ipahayag ang tunay na nararamdaman. Habang may pagkakataon pa, maraming darating na oras at panahon. Ngunit ang mga sandaling lumipas ay hindi na maibabalik pa, kaya't pahalagahan ang bawat saya, bawat pagkakataon, at bawat pagmamahal na dumarating sa buhay. The End.